Attorney, dito po sa ano 'no, sa mga nababasa natin, yung iba po na nakakulong ngayon sa detention center, eh, inaabot na po ng mga halos 5 taon pero hindi pa tapos ang kaso. 'Di ba sa atin kasi may Supreme Court, eh, 'di ba, na bagamat minsan po mas matagal din ang Supreme Court, may yung mga ibang RTC pinagsasabihan na bilis-bilisan niyo kasi nga deprivation 'yan ng speedy trial. Do'n ba sa ICC wala bang gano'n? Talagang walang hangganan ito kung kailan maglalabas ng desisyon? Manong Ted, napaka-inherent sa proceedings ng ICC na talaga speedy trial talaga yung nangyayari. Kasi araw-araw yan, minsan 3 consecutive weeks, araw-araw yung hearing mo dyan. Magkakaroon ka ng rest ng 1 week tapos tuloy na naman. No? Mhm. Doon sa may mga previous cases, saka yung mga nangyayaring kaso ngayon, matagal dahil maraming charges. May mga 7 charges pa nga, kaya talagang tumatagal yung trial. No? Pero sa isang panayam kay Judge Pangalangan, dahil siya talagang nag-serve sa ICC, ang tingin niya dahil dito sa kaso ni Mr. Duterte, iisa lang yung charge, crime against humanity of murder. Ang kanyang calculation, mabilis dito. No? It's between 1 year to 2 years. Pwede ngang 1 year daw. Dahil talagang simple lang, mag-isa yung charge. Okay, so mas mabilis ito kumpara dito sa ilang ngayon na nakakulong do'n na kung saan maliban sa crimes against humanity, may mga war crimes pang kinakaharap, attorney, 'no? Kumbaga. Tama, Okay. oo. Mm. Tama yon. Opo. Sige, so attorney, sinasabi din po pala 'no, na kapag na-convict ka sa ICC, yung pagkukulungan mo para doon sa iyong service of sentence ay hindi mismo sa The Hague kung hindi sa isang bansa na miyembro ng ICC o nakapirma sa Rome Statute. Is that correct? Tama yon, Manong Ted. Okay. So ito po sa lahat na nakikinig, ito po ay theoretical lamang. So kung sakasakali pong makonvict ang dating Pangulo, malaking bagay kung miyembro tayo ng ICC para maari siyang dito na lang po mag-serve ng sentence. Meron pong possibility ganun kung magmiyembro tayo ulit. Pero meron ding condition na dapat yung jail facilities natin should be up to international standards. At tingin ko, hindi papasa yung mga kulungan natin sa international standards, Manong Ted. Maliban na lamang kung ito po ay hospital detention sa ospital, no? Nako, tingin ko hindi magiging Okay. hindi magiging pabor yun at makikita nila magkakaroon ng special treatment ang former president.